kahit na ano pa ang gawin na dakdak ng mga tutol at kung may question at nagsasabing mali, ang naging desisyon po ng Korte Suprema na kung saan ay dineklarang unconstitutional ito pong impeachment laban po kay VP Sara Duterte, wala na ho yung magagawa. Kasi sabi nga po ni Senator Rodante Marcoleta, napakaliwanag po at matatag yung desisyon ng Supreme Court at na kung saan ay talagang diretsahan na sinasabi na mali. Mali. Itong impeachment laban po kay VP Sara Duterte at ang sabi nga, void ab initio. Ano ba ibig sabihin ho nito mga kababayan? Void ab initio. Sa umpisa pa lang ho ay mali na. Ito, from the beginning or from the start, sa simula pa lamang ay mali na. So wala ho mga kababayan. Yung mga atat na atat ho dito po sa impeachment, meron pa naman kayong pagkakataon. Magbibilang lang kayo, mga 6 na buwan na lang ho eh. Di po ba? Sa February 6, 2026, pwede ho kayo ulit maghain ng kasong impeachment kung gusto po ninyo, di po ba? Pero nga, ipinipilit nyo ho mga kababayan ng ilang mga iba't ibang sektor. Ngayon ho, ay makikita nyo ho, yung naratibo, iisa lang ho At lahat to, yung mga dilawan, pinklawan, basta lahat po ng mga anti-Duterte, iisa po ang tono nila. Mali ang desisyon, lahat po, no? Mas matatalino po sila dito sa 13 na miyembro po no, ng Supreme Court, yung mga maestrado, justices. Pakinggan natin ito pong paliwanag ni Senator Marcoleta, mga kababayan, para mas malinaw ito, May pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8 o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig mo sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment. Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional and the Senate never acquired jurisdiction. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung balaron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. May pumirmang 4. Ayun ho, maliwanag po. Binabanggit ho ni Senator Marcoleta. So, wala. Kahit na ano pang gawin. At meron nga ho rito na ito po'y retired professor dyan po sa University of the Philippines o UP na kung saan ay binira niya pa ho itong si Birin mo, siya po ay naging speaker sa pagtatapos dyan po sa UP. Manila, ay tinira niya ho ito pong si Senate President Chis Escudero dito po sa issue po ng Fort With. Kasi parang hindi raw agad inaksyonan ng Pangulo ng Senado. Alam niyo ho mga kababayan, kung mabilis at ginawang paglilitis at wala na ho, kumbaga sa nagbara-bara ho ang mga senador, magmumukhang tanga po ang ating Senado. Bakit ho? Sabi po ng Supreme Court, mga kababayan, maliwanag ho ang nasabing impeachment ay void ab initio. Ang liwanag ho, no? Ang sabi, ito po ay tinrato na talagang wala ho sa umpisa pa lang mali na. Yun, invalid. Yun ho. Ito pakinggan ho natin, isa hong retired professor ng UP, ang umepal at para masamang halimbawa po ito, buti na lang retired na ho ito at para hindi na po makapagpakalat pa ng mga mali
na mga pananaw at siguro naging emosyonal dahil sa pagiging dilawan o kung ano man ito o anti-Duterte, ipinipilit niya po sa mga estudyante itong forthwith o kung ano man. Alam niyo kung nagpadalos-dalos po ang mga senador, nako, magmumukhang kaano sila, katawa-tawa. Boyd ab initio pala sa umpisa pa lang mali, so walang jurisdiction pala ang Supreme Court, ang Senado dito po sa impeachment complaint. O pakinggan ho natin, ito hong umeepal na retired UP professor. Sa harap ng higit 1,200 na mga nagsipagtapos, tinatotsadahan ni UP Professor Emeritus Maria Serena Diokno sa kanyang talumpati sa ika-116 na commencement exercise ng University of the Philippines, Manila, si Senate President Cheese Escudero. May kinalaman ito sa pamumuno ni Escudero sa impeachment court at ang mga naging desisyon niya noong isinampa sa Senado ang Articles of Impeachment, partikular ang interpretasyon sa katagang forthwith. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, at binigyan pa ito ng bagong pahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas, o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Binanatan din ni Diokno ang tila pagsisipa ni Escudero sa mga bumalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umanong... Wag na, tama na yung kasi nangulingan itong retired professor na ito na si dating Professor Maria Serena Diokno. Mga kababayan, forthwith ka pa dyan. Alam nyo kung naging padalos-dalos po ang Senado, nagmukhang tanga po sila at nagmukhang katanga-tanga. Bakit to? Sabi po ng Supreme Court, void ab initio. Hoy, professor! Buti na lang, retired ka na at, di ba? Ang liwanag ho, sabi po ng Supreme Court, mula sa umpisa pa lang ay, sabi ho, from the start, wala na po. Wala pong silbi. At ito ho ay hindi po, no? Ito po ay mali. Ito ho nga impeachment complaint. So bakit hindi ho kaya intindihin? Ang dami ho ngayon, no? Nagsasalita yung mga retired justice, sila Carpio, mga munsod na nasabi na sila raw po ay isa sa mga framers ng konstitusyon, yung Sarmiento, yung isa pa, umiepal din yung Attorney Mel Santa Maria, mga kababayan. Pero pag tinignan nyo ho, okay lang ho yung kanilang mga ginagawang pahayag Pero pag sinilip mo, bakit kaya nasasabi niya ito? Na mga ito? Yung pala anti-Duterte. Yung pala dilawan. So, dapat ho, kung magsasabi ho kayo, talagang malinis po ang inyong, malinis ho ang inyong pagnanais. Na talagang ituwid kung may mali. Di ba? Kung may baluktot, ituwid. Yun po. Pero maliwanag na maliwanag humakabayan sa umpisa pa lang. So, kita nyo at siguro nasusubaybayan nyo naman humakabayan, yung naratibo, isa lang ho. At ngayon na to, grabe ho itong si Senator Bam Aquino, no? Biglang nung manalo, lumabas yung tunay na kulay na dilaw. Samantalang, di ba, ang usap-usapan nga ho, yan po ay napagkaisahan na iboto po ng Iglesia ni Cristo. Na alam naman niya, ang Iglesia ni Cristo ay ayaw na ayaw po sa impeachment. Bakit po? Hindi po dahil kay BP Sara Duterte lang, no? Kundi, ayaw po ng INC sa impeachment dahil sa ito po ay nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Di po ba? Yung mga itong dilawan na ito, gustong-gustong siguro magkagulo ho ang mga Pilipino at patuloy na magkawatak-watak kasi may mga nag-aambisyon dyan para sa 2020 at talagang gustong tanggalin ito pong si BP Sara Duterte para mawalan po sila ng kalaban na malakas. Ganon. Kung gusto nyo talaga lumabas sa 2028, kumbaga sa ay talunin nyo sa patas na laban itong si BP Sara Duterte. Di po ba?
di kumbinsihin nyo yung mga butante na kayo ang dapat na ihalal at maluklok sa pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno. Ganun ho, mga kababayan. Huwag niyong, kumaga sa, gusto niya nang lumpuhin, patanggalin sa, sa laban, di po ba? Anong klaseng, yun? Di ba? Tapos nagkakaisa lahat po ng mga dilawan kala mo, malilinis ho mga kababayan. Grabe ho. So yun lang ho mga kababayan. At dito, kahit na anong gawing pagnangak-ngak na mga sinasabi diyang mali ang Korte Suprema, sino ho kayo? Para sabihan ng Supreme Court na mali sila. Ni isa man wala hong tumutol wala ho na kumontra. Naku, Diyos ko pong ba ito. Unanimous po ang desisyon. So, iisa lang ho. Alam nyo, piling-pili lang ho sa mga napakaraming abogado dito po sa ating bansa. Bibihira at piling-pili lang ho na mabibigyan po ng pagkakataon na maging maestrado ng Korte Suprema. Yun ho. Talagang lahat po ng mga abogado, yan po ang, kumbaga yun po ang pinakanilang pangarap na maging at least maestrado at kung justice ka na, baka kung sakasakali, di ba, maging chief justice o kung ano man. So, yun lang ho mga kababayan. Ako ang pinagbabatayan ko rito mga kababayan, yung mga justices ho ng ating Supreme Court, yan po ay talagang napakatatalino ho yan at hindi matatawaran din yung kanilang integridad at talagang kaalaman sa ating saligang batas. Sila po ang may karapatan. So ito, may iba nang gugulo katulad yung si Attorney Mel Santamaria. Na ito, may binabanggit ito si Attorney Mel Santamaria, bigyan lang ho natin ng pansin at gusto hong lasunin ang isipan ng taong bayan. Sabi na siya, kasi nag-react ho ito sa pahayag ni Senator Jingo Estrada na wala ay may sapat na hong bilang at 19 to 20 senators ang boboto para itigil ng tuluyan ito hong impeachment dahil sa nagdesisyon na po ang Supreme Court na ito po ay unconstitutional. Sabi po ni Attorney Mel Santamaria, din daw ho ito, pasensya na sir, pero yung impeachment hindi batas na ginawa ng Congress. Yun ay nasa saligang batas po yun. So sabi ni Attorney Mel Santamaria, iba po ang antas ng proseso ng impeachment, iba rin po ang dynamics ng power distribution. So, wala pong mas makapangyarihan sa ating saligang batas. Lahat po, kahit na Senado, ay dapat sumunod sa saligang batas. So, talagang ipinipilit niya ho, mga kababayan, na dapat ituloy po ang impeachment nitong si Attorney Mel Santamaria. Pero, ako ho, hindi po ako abogado. Pero ang liwanag ho, mga kababayan, binabanggit ho sa saligang batas na ang Supreme Court lang ho ang merong karapatan, kapangyarihan. Dito po sa judicial review, sila po at mag-interpret ng mga batas at provision sa ating saligang batas sa mga espesipikong kaso. Yan po maliwanag ho yan. Kahit na anong sangay o kahit na anong departamento, lahat po sa legislatura, maging sa ehekutibo, lahat po Kaya nga ito talaga. Ito sabihin natin, talagang kilalang dilawan ho ito mga kababayan, di ba? Ito pong si dating Senate President Franklin Drilon. Ito, may pahayag na ho siya mga kababayan. Sabi po niya, at dating pinuno po ito ng Liberal Party. At sabi po ni dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, there is no valid impeachment case against Vice President Sara Duterte. So, Congress should stand down. Tumahimik na raw kayo at tantanan nyo na itong impeachment. Sabi ho, there can be no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. Sabi po yan ni Senator Drilon at the Senate or the House must obey the ruling. Dapat daw sumunod ang House of Representatives at ang Senado. Kasi ito magkakaroon ng constitutional crisis kung kung gagawin nila yan sabi sa akin, hindi na dapat gawin.
ang Korte Suprema, sabi ng Senator Drilon, ang siyang magpapasya sa lahat ng isyong konstitusyonal. O yan po, maliwanag po yan Ito hong binabanggit ni dating Senate President at dating chairman ng Liberal Party na si Franklin Drilon. O yan po, talagang sabi niya, tantanan nyo na yung Supreme Court, tantanan nyo na yung issue ng impeachment, walay, nagdesisyon ng Supreme Court. O sabi po yan ni dating Senate President Franklin Drilon. O kung tutuusin ito, parang kakampi ho nila ito. Di ba? Kasama sa kampo. O, dating pinuno ng liberal At talagang ito po ay, sabi natin malapit ho ito at sabi natin solid ho ito na dilawan. Pero, hindi na naig yung kanyang pagiging dilawan, kundi nanaig yung kanyang pagiging abogado at kaalaman sa batas. Kaya saluduhan po natin ito pong si dating Senate President Franklin Drilon. Di ba sa mga nakaraan, ang naging issue dyan, sabi, hindi, pwedeng tumulay. Kasi dati pinag-uusapan pwedeng tumulay mula po sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. So ito, nakikipagtalo ito. Pero nung magpasya po ang Supreme Court na sinasabing unconstitutional, ito hong kaso na impeachment laban po kay BP Sara Duterte, sabi niya, tama na, kilalanin natin. Kasi magkakaroon ng constitutional crisis. Yan po ang tunay na abogado. O, dilawan po ito, pero hindi na naig yung kanyang emosyon na masakit na kung saan parang kumbaga sa o nakapuntos itong si BP Sara Duterte sa Supreme Court. Wala, talagang ganun po ang batas O, nagpasya po unanimous decision So wala ho. Kaya sabi nga rin po ni Senator Marcoleta, wala. Mahirap tibagin ito hong naging kapasyahan o desisyon ng Supreme Court. So, yun lang pinakamainam mo sa mga dilawan dyan, sa mga hindi makatulog. Dito po sa naging pasya o desisyon ng Supreme Court. Antay-antay lang kayo, 6 na buwan lang Ano ba ngayon? August na ngayon O, September, October, November, December, January, February. O, February 6, 2026. Mag-file na kayo ulit ng impeachment. O, laban po kay BP Sara Duterte kasi talagang gigil. Di ba, mapatalsik at wag makapagkandidato sa 2028 presidential elections. Yun lang po, mga kababayan. So, yun lang at sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-share at i-like. Ito pong ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.